Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, finally, bumili na po ako ng Meralco. At sasabihin ko po sa inyo kung bakit. Welcome back! Ayan, pag-usapan po natin si Meralco at bakit sa tingin ko, no, itong simple na dividend stock na to ay napaka-solid po, no? At sa tingin ko po, yayaman po tayo dito. Hindi nga lang masyadong mayaman. Pero pwede na. Okay, no? Tingnan nga po natin. Pero konting kwentuhan po muna tayo. Naalala ko po kasi nung high school pa po ako, no? Nung high school ako, syempre, alam nyo no, pag teenager, tumitibok ang puso, no? Marami mga crushes po yan. Marami po akong crush, kaya alam, mahihain po ako, no? At hindi po ako makapanligaw, no? Magaganda yung mga crush ko, mababait naman eh. Pero, nai-intimidate po kasi ako sobra, no? And all the while, no, dumaan na yung high school. Nung gagraduate na po ako, nung malapit na po akong gagraduate, nalaman ko, meron palang iilan-ilan na may crush sa akin. May buhok pa po kasi ko noon, mahaba pa hair ko, hindi po katulad niyon. Meron din po ako naloko, may mga nagkaka-crush din pala sa akin, no? And mga cute din po sila. At mababait din sila at sa tingin ko type ko sila, kaya lang huli ko na nalaman wala na po akong time na manligaw. Gagraduate na po kasi ako noon, magkakahiwa-hiwalay na po kami. And moral of the story, ang moral of the story, hanap ako ng hanap ng bagay na para sa akin, ng love life na para sa akin. Nandun lang pala sa harap ko, no? At nagaantay na mapansin ko. Sayang. At katulad po ito ng pag-uusapan po nating stock ngayon na si Meralco. Okay, no? Kasi ako po, no, hindi ko po ito po napapansin for a very, very, very long time. Hindi ko po talaga napapansin si Meralco, no? Kasi, syempre, no, nandun talaga yung desire natin, no, as a stock market participant, no? Yun, nandun yung desire to talaga isang pagkakamali ko. Yung gustong-gusto ko talagang biglang yumaman, eh. And alam ko po kasi pag mga large cap, medyo boring, mahina kasi ang growth. Naghahanap talaga ako sino ba dito yung mga high growth. Doon tayo sasakay, no? Ayoko ng mga boring, mga slow to growth. Kaya lang po, no? Kung hindi sana ako nag-experiment ng marami, no? Halimbawa, kahit hindi na pala ako nag-aral masyado, no? Kung pumasok lang sana ako ng pera dito sa Meralco noon pa, no? Tapos, natulog na lang ako. Hinaya ko yung pera ko si Meralco, natulog na lang ako, nire-invest ko yung mga dividends ko, ay sana maganda-ganda po kinita ko po today. Okay, no? Kasi napaka-smooth po ng ride po nito since 2018. Tingnan nyo na lang po yung graph po nito. Napaka-smooth po, no? Syempre may mga drop-drop pa konti-konti, pero generally napaka-smooth po ng price graph po nito. So ibig pong sabihin, hindi kakabog-kabog ang dibdib mo dito sa Meralco kasi syempre solid eh. Yung psychology ng tao, no? Nandun ang psychology ng tao na kahit anong nangyayari sa mundo, kahit anong mga economic turbulences ang nangyayari, kahit anong may pandemic, may bagyo, may tsunami, whatever, alam po ng mga tao na solid investment itong Meralco, kaya hindi po basta-basta iniiwan. Kaya yung price po niya medyo stable po ang price po niya. Ayun po, no? At steady naman po siya nag-grow. Hindi nga lang ganun kabilis ang pag-grow po niya, pero napaka-steady po ng growth ng revenues at ng kanyang income po, no? At yung book value niya tumataas din po, no? Ang utang po niya okay lang din naman po ang utang niya, no? Very, very manageable naman po, no? Hindi nakakatakot. At pinaka-importante sa lahat, lalo-lalo na po sa mga mukhang pera po tulad po natin, tingnan nyo po yung dividends po niya, pataas ng pataas po. Tanggalin nyo na po yung 2014, siguro po mahina talaga yung negosyo ng 2014, no? 3.45 lang pinamigay niya. Pero starting 2015, no, 8 pesos po, no? Ngayon po 2023, 19.55 na po ito, no? At ngayon 2024, mukhang papalo po ito ng 20 pesos. So ibig ko pong sabihin, mahigit doble po ito in a span of 10 years. Doble po niya ang dividends po niya, no? So napakagandang balita po ito, napakagandang pangyayari po ito, no? So very, very good sign po na na-double niya, no? In 10 years ang pinamimigay niya po ang dividends, no? And super simple po ng business na to na maintindihan. Hindi po kailangan na masyadong complex ang analysis po natin. Bakit ko po nasabi? Kasi monopoly po ito. Pag monopoly po talaga,
minsan hindi na po talaga kailangan pigain masyado yung utak po natin, no, kapag Monopoly, kasi napaka-stable po nito. Wala namang pong papatay po dito na ibang competitor, no. Sino ba, kanino sa kukuha ng kuryente mo, no, kung hindi sa Meralco, no? Kung hindi ka satisfied sa service ng Meralco, may choice ka ba? Wala ka pong choice, no. Diyan ka na talaga, diyan ka na lagi, no. Kung diyan ka nakakabit ang kuryente mo, diyan ka na lagi at wala ka na pong choice. At yan na po kung sino ang customer base niya, forever na pong customer yan. At habang dumadagsa po ang tao po, no, dumadami po ang customer po niya, dumadami rin po ang kita po niya, no? And always in demand po ang kuryente kahit anong gawin po natin sa mundo. Kahit ba, kahit na po magkaroon ng pandemic, kahit anong pangyayari sa mundo, kailangan ng kuryente ng madlang people. Lahat po tayo kailangan natin ng kuryente. Kung hindi, hindi po tayo mabubuhay, no? Lalo-lalo na po ngayon, hindi na po kaya yung init ng electric fan. Ang lalakas yun na nga mag-aircon, kaya lalo kumikita si Meralco, no? Kaka-aircon po ninyo. Alright. Number 3 po, hindi po ito nadi-disrupt na business. Ibig ko pong sabihin, pag sinabi po kasing investing, no, dapat po kasi naiintindihan natin hanggang 10 years, 15, 20 years, confident tayo na yung stock na yan, buhay pa. At hindi lang buhay, stable. Stable, buhay talaga pati yung income niya, revenue niya intact, hindi nagbabago. Alam po natin. Alam po natin. Kahit kamustahin niyo po yung puso po ninyo, kahit hindi niyo po masyado naiintindihan ito si Meralco, naniniwala po kayo, di ba? Naniniwala tayo lahat na in 10 years, pataas lang ng pataas ang revenue po nito. Kayang-kaya po nating hulaan, no? Hindi lang natin alam gaano kataas, pero alam natin tataas ng tataas ang revenue at income po nito. Hindi po madidisrupt ito kahit may artificial intelligence, hindi po kayang palitan ng artificial intelligence ang pagdidistribute po nito ng kuryente. Maliwanag po, di po ba? O, number 4, increasing price na. Alam na po natin ito, no? Okay. Number 5, walang talo po ito. Wala pong talo ang negosyo po nito. Pasa lang po ng cost. Kahit po guys, no? Anong mangyari po dito sa pagdidistribute na lang kuryente? Pinapasa lang po nila ang cost sa mga consumers, di po ba? O, halimbawa, may di ko alam kung okay itong sabihin, pero basta, pag may problema, di ba, may mga nawawalang kuryente, ipapasa lang naman po yan as system loss, hindi po ba? O taong bayan pa rin ang mag-shoulder po ng lahat po ng cost po nito. So, wala pong katalo-talo ang negosyo po nito. So, ibig sabihin, no, if you can't beat them, join them, no? Kung masakit ang kalooban mo, kakabayad mo ng kuryente sa Meralco, eh di mag-invest ka sa Meralco para makabawi-bawi ka naman, no? Mabawi mo yung sama ng loob mo, kumita ka sa dividends dito sa Meralco, no? And ang guess ko po dito, no, investing in Meralco alone, no, in the past 10 years, of course, madali mong sabihin kasi tapos na no? Pero ang tingin ko lang po dito, no, ang hula ko lang, no, kung sa Meralco, isa lang ang laban ng portfolio mo, tapos Meralco lang, tapos reinvest ka lang ng reinvest ng dividends sa pabalik sa Meralco, I think, kaya nitong talunin ang napakaraming portfolio na hinahawakan ng maraming tao po dyan sa labas. Kahit na po kasama po sa akin, hindi naman gano'ng kagaling ang portfolio ko. Ibig ko po sabihin, sa tingin ko kayang-kaya nitong talunin ang napakaraming portfolio kahit ito lang ang laman ng portfolio mo. Basta nire-reinvest mo yung dividends po niya. No? And sometimes, simple and boring ay napaka-powerful po niyan. No? Sometimes yung solid investment po kasi guys, no, nasa harap mo lang. Ayaw mo lang pansinin. Hanap ka ng hanap na ibang mamahalin eh. Pero andyan naman si Meralco. Gustong gusto ka rin niyang mahalin. Okay, no? At this year, no, sa presyo po niya na 369 today, ay ang yield po niya, dividend yield po niya 2023 is 5.14%. At on track na tumaas po ito. Sana umabot ng 5.5 or 6% po, no? This 2024. Sana po, no? Pero ang general trend naman po, umaakyat talaga na umaakyat ang dividends ni Meralco, no? Kaya nga napabili na po ako ng konti, no? And for me, maganda siya. Maganda, para lang po sa akin, ha? Maganda po siya. Wag lang po sana ito mapansin ng mga politiko, no? Sana sa iba na lang tumingin yung mga politiko. Kasi ganito mga company. Minsan, takaw pansin po to katulad ng nangyari sa mga tubig-tubig, di ba? O tagal nilang hindi maka-increase ng price kasi napansin ng mga politiko. Sana ito hindi mapansin. Kung hindi ito mapansin ng politiko, dire-diretso lang po ito sa tingin ko po, no? Ikaw guys, no? Sino ba ang mahal mo? At sa oras
oras ba na to? Papansinin mo rin ba si Meralco? Ayan ang tanong. Okay, hindi po to financial advice ha. Hindi ko po sinasabing mag-invest kay si Meralco. Ang sinasabi ko lang po, tingnan nyo rin po siya, no? Kung kaibig-ibig ba siya at karapat dapat din po siyang mahalin at isama sa iyong portfolio. Basahin na naman, disclaimer po, no? Hindi po ako trained sa financial. Ito po ay katuwaan lang po natin. Like, subscribe, share, the notification bell. Kwentuhan sa comment section. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye.